makailanman hindi magbabago. Nitong mga nagdaang taon, marami na ang nakilala at kinilala na mga tinatawag nating internet sensations. Nariyan ang babaeng nakita bumibirit sa isang mall. Yung estudyante na mahilig mag-dub smash sa loob ng isang jeep. Yung bata na napakahusay mag-zumba na umabot pa sa show ni Ellen sa Amerika. Pero kamakailan lamang, nag-trending ang isang larawan sa social media, hindi dahil sa kanyang husay sa pagkanta o pagsayaw, kundi dahil siya ay nakuna ng litrato na nakanganga sa loob ng bus. Siya'y pinagtawanan ng buong bayan, pati na ng mga nakakita nito sa ibang bansa. Pero inyo na bang napagtanto kung ano nga ba ang dahilan at tila siya ay pagod na pagod, kaya nagawa niyang makatulog sa biyahe? Tunghayan ang totoong kwento na isang babaeng nangarap, uminig, at nagpakahirap para matupad ang mga minimithi sa buhay. Narito ang aming episode na pinamagatang Trending, ang babae sa bus. Tas 1, 2, 3, 4. Ulit lang sa 1, 2, 3, tas ganun. Ano ba kayo? Natalo na naman si ano? Si Kuya doon. Si marunong eh. Uy! Tubig. Tama. Yun, tapos yun. Ayan. Franz, tigil-tigil mo nga yung kakasayaw mo. Hindi ka naman marunong eh. Di bagay sa'yo. Talaga. Oo nga. Alam mo, mas madaling patayin natin yun. Siguro nga. Friends ko sumayo. Alam mo, mas mabuting tulungan mo na lang si Nani mag-repack doon. Baka sakaling may pakinabang ka pa. Tama. Diba? Tama. Kayong dalawa, tigilan nyo na yung kapatid nyo, ha? Tulungan nyo na lang ako dito mag-repack. Kayang-kaya niyo na yun, Nay. Nay, kaya nyo na yan, Nay. Ikaw pa. Uy, ikaw kain ka na. Oo, ano? Makukuha ka na naman. Pahingin muna ako para mas maganda. Kasi ang pangarap na ito, gusto natin mag-artista. Feeling! Nakaya mo ganyan, ganda-ganda eh. Ulitin mo. Franz, ano ba? Ang bagal-bagal mo dyan. Kailan mo ba matatapos yan? Bagal ko. Oh, mga anak, merienda! Merienda! Ikaw na pagkakata ngayon. Nasira kasi yung truck namin eh. Kaya napilitan ako umuwi ng maaga, walang biyahe. Kaya huwag natin tinan si Franz. Ano pagkain? What the... Naku, alam ko na kung bakit ka nandito. Naway ka na naman ng dalawang kapatid, ano? Hindi po. Oo. Oo nga po tayo, promise. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din pagsasabihan ko yung dalawang kapatid mo, ha? Hindi po, kasi hindi naman po talaga nila ako inaway eh. Oo nga po. Bali na. Oh, basta. Meron ako surprise sa'yo. Di ba yan yung palagi mo sinasabi sa akin? Opo, tay. Wow! Ito po yung mga sinasayaw na artista sa TV ah. Oo, alam ko naman magaling ka sumayaw eh. Sigurado ako mas magaling ka pa doon sa mga artista. Thank you po, tay. Thank you po. Thank you. Love you, Ana. Halika na, kain na tayo. Ay, teka po, tapusin ko lang po ito. Na, pabayaan mo na yan. Di naman nagmamadali yan eh. Halika na, sige po. merienda na muna. Franz, lumaki kang malapit na malapit sa ama mo, correct? Opo. Bakit? Bakit sa papa mo, hindi sa mama mo? Kasi po siya yung nakakatulong ko na gumawa ng assignments ko, ng ako.
Lagi rin niya po kasi akong pinapasyal ng bata ako, kaya naging mas malapit kami sa tatay ko. Eh, pag kinukutya ka ng mga bata, ng mga kapitbahay, nung maliit ka, anong bilin sa'yo ng ama mo? Pag ano na? Oo. Ano po, huwag daw po akong makinig sa kanila. Yung hindi ako makinig sa ibang tao. Oo. Yung kung ano ako, pakita ko lang sa'yo. Yan. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Oy, Franz! Ang galing mo pala sumayaw. Oo nga. Pero nga lang, hindi bagay sa'yo. Mga ganda lang yung nakikita ko ganyan sumayaw eh. Kaya- Bakit? Maganda ka ba? Alam mo, Franz, kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang magluto. O kaya maglaba. Total, doon ka lang naman magaling eh. Di ba? Ay! Ang ginagawa nyo dyan, ha? Inaasar nyo na naman yan si Franz. Kayo talaga, wala kayong magawa, ha? Buti pa, umuwi na kayo. Ewan po, bawal magsinungaling ang bata. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Bastos pa sumagot ng mga to. Umuwi na kayo! Umuwi na kayo! Kayo talaga! Wala kayong magawa, ha? Salbahing bata to. Anak. Kaya mo na sila. Tay, pangit po ba akong sumayaw? Hindi, anak. Ang galing-galing mo nga sumayaw, eh. Tay, pangit po ba ako? Ang galing-galing mo nga sumayaw, anak. Bakit? Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Hindi. Siyempre, love na love ko yan. Alam mo, anak, darating yung panahon na may mga ganyan tao pa ulit. Nakamaking ka, lalaitin ka. Pagdating ng panahon na yon, malamang wala na ako para matulungan ka. Ang makakatulong na lang sa sarili mo ay ikaw. Diba? Oh, paano na nga pala yung sayaw mo? Ay, opo. Teka lang, Pai. Oo, turo mo nga sa akin yan. Yan po. Diba? 1, 1, 2, 3. go. Ano ba yan? Ganun. Noon pa man, tanging ang ama lang ni Franz ang sumusuporta sa hilig niya sa pagsasayaw. Kaya lagi niyang pinagdarasal na sana habang buhay silang magkapiling ng kanyang ama. Dahil sa walang humpay na suporta ng kanyang ama, unti-unting pinagsikapang tuparin ni Franz ang kanyang pangarap na maging isang dancer. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na. Guys! Oy. Wala nga pala ako sa inyo. Gusto papasok sa grupo natin. Si Primo. Ako nga pala si Primo. Narinig ko kasi kailangan niya pa ng isang miyembro. So baka pwede ako. Teka. Di mo lang ba mag-audition to? Pakita muna ng moves. Bes, parang cute siya. So, medyo makamagod. Hindi naman. Ano guys? Ready na yan! Pwede na yan! Sige na. Tara, simulan na natin. Strobe light sparkles in the dark. Calm mind shoots across the sky. Gold night, all your beauty shines. Feel the love, you can't stop this now. We make it rain to wash the pain, and all the love will take us there. We make it rain and wash the spell, and all the love will take us there. Hold on tight, 'cause we are
Hoy, Mars! Nangyari sa'yo kanina? Ha? Ba't may pastar na ganap kanina? Paki-explain. Anong pagpapastar? Dahil kay Primo yun, no? Sino? Si Primo, yung bagong member. Ah, yung di katangkaran, tapos mestizo, tapos hindi na masyadong kakinisan. Sino ba yun? Hindi ko naman na siya masyado napansin. Oo. Hindi mo masyado napansin yung mestizo, hindi masyado katangkaran. Hindi mo din nga talaga napansin na nakangakal na kalang kanina habang sumasayaw siya. Hindi mo napansin? Hindi. So, hindi mo type. Di. Sayang naman pala. Narinig ko kasi kanina si Primo, tinatanong si Jimbo yung tungkol sa'yo. Hindi mo naman pala type. Talaga? Yan. Ayan, umamin rin. Ayan, umaamin yung mga mata mo. Hindi mo type eh. Type mo eh. Ba't ka nakangiti ng ganyan? Hindi ko type. Ba't kinikilig ka? Ba't nararamdaman ko yung kilig? Nakaupo ka lang kayo sa'yo mo. Nay, matagal pa po ba yan, Nay? Pupuno na yung tricycle, Nay. Sandali na lang to. Gutom na rin ako, Ate Aida. Pwede na to. Luto na to, Nay? Opo, luto na po. Thank you, Ate Aida. Franz? Hi. Uy! Primo, anong ginagawa mo dito? Ano kasi, baka pwedeng hatid kita sa inyo. Ha? Hatid mo ko? Pero maglalakad lang ako, ah. Maglalakad? Akala ko mag-tricycle ka. Ate Aida, palato mo na sa akin to. Sige na. Sige na. Diretso na, ha? Yan, salamat, Ate Aida. Oo, sige. Sa susunod, ah. Tayo na naman, tara. eh. Sabi ni Jimbo, nagtuturo ka din daw ng sayaw? Oo. Kasi mura lang ako maningil, kaya yung mga estudyante, yun ako kinukuha. Ikaw nga, mukhang matagal ka talaga nagsumasayaw, no? Ang galing mo eh. No. Di naman, konti lang. Eh, alam mo, nung nasa tiyan pala ako ng nanay ko, nagsisplit na. O, diba? Pero nung lumaki ako, tatay ko talaga yung pinaka-supportive. Isasali ako nun sa mga party, sa mga charity, kahit burol siguro kung may pasayaw, isasali ako nun eh. Swerte ka nga eh. Yung tatay mo supportive. Alam mo kung kailangan mo yung tatay ko para mag-support, papahiram ko sa'yo. Ikaw, nasan yung tatay mo? Ang tagal nang wala tatay ko. Ang nanay ko na lang, tsaka yung bunsong kapatid kasama ko ngayon. Meron pala akong half-sister. Hindi ko naman kasundo yun. Ang baba ng tingin sa akin. Eh, baka naman nasasabi mo lang yan. Ay, hindi, alam mo, actually, ganon din kami sa bahay namin eh. Isang bahay kami pero kanya-kanyang buhay. Alam mo ba, nung bata ako, binubuli pa ako ng mga kapatid ko. Pero, para sa kanila, makikipagsabunutan ako. Hindi ko lang alam kung makikipagsabunutan sila para sa akin. Maayos ka rin, no? Kahit problema na yung pinag-uusapan, napapagahan mo pa. Naka ba? Maliit na bagay. Okay, sige na. Ito na yung bahay namin. Yan na. Alam mo ba, na mula Tapsihan hanggang dito, sina-tricycle ko. Alam mo, hindi ko din talaga nalaman kung bakit nilakad natin simula doon hanggang dito eh. 2 kilometro kaya yun. Eh, wala. Nag-i-enjoy. Ang sarap mo kasi kausap eh. Well, oo naman. Maliit na bagay. Sige na. Sige na, babay na. Sige na. Doon yung daan. Manliligaw? Ko lang. Ay, tay! Hindi! Wish niya lang, tay! Hindi, yun, tay. Wala yun, tay. Bagay naman ah. Yun? Bagay. Diba? Hindi mo, tay. Tsaka ito. Tay, lugi tayo. Lugi tayo, tay. Di ba? Hindi. Alam mo, guwapings, bagay na bagay kayo.
Alam mo, meron nga akong nahaalalang fairy tale. Ano, Tay? Oo, tama. Para kayo yung nasa fairy tale. Sino? Kaya lang parang baliktad eh. Yung Beauty and Tay naman eh! Hindi, joke lang, joke naman lang. alam ko na yan eh. Hindi, ano yun? Beauty and the... Huwag mo na ituloy, huwag mo na ituloy. Hindi, biro lang, anak. Pero alam mo, payong tatay lang, anak, ha? Ano yan, Tay? Alam mo, marami pa rin na mga lalaking manliligaw sa'yo. Marami pa rin mga manloloko dyan. Kaya dapat sana, ang pipiliin mo, yung mapagmahal sa pamilya. Tay. Diba? Gets mo ba yung point, anak? Gets ko yung point mo, Tay. Gets mo yung point, ha? Oo, gets na gets. Ay, salamat. Napatulog ko na rin yung dalawang bata. Mukha na. Sabi, Chris, Tay, ikaw na magugas ng pinggan pagkatapos, ha? Tay, pagod na ako sa mga anak ko. Gusto na lang. John, ikaw na magugas ng pinggan, ha? Tay, huwag naman. Tanso lang. Kaya niya na yun. Hira naman kayo. Tatlo na nga lang kayo, nag-aaway-aaway pa kayo. Iko! Ay, Iko! Patay! Iko! 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 Tay, Tay! Nang mawala na ang ama na nagbubuklod noon sa kanilang pamilya, nagkaroon na ng agwat sina Franz at ang kanyang mga kapatid. Magkakasama man sa bahay, tila may sari-sariling buhay ang mga ito. Pag-aaring kita. Bakit kaya? Bakit? Anak ko ba yan? Di na po ako na pala. Pasok mo din sa kwarto at paano dumag-iiyak? Huwag naman kayo magsigawang dalawa. Ano? Naku, sige, kumain ka na. Ang ingay-ingay! Sabi ko sa'yo, pasok mo na dun sa kwarto! Hindi, alam mo umiiyak. Tama na kayo. Hindi na naiintindihan itong pinapanood ko, ate! Ano ba yan? TV lang yan. Diyos ko naman. Naku. Iingay ng anak mo, ayaw tumigil ng kakaiyak! Ay, ano, bili muna ako sa labas, Nay. Babalik din ako, nakain ako. Sandali lang, Nay. Tama na. Tama na. Alam ka ng anay na. Alam mo, simula nung namatay si tatay, parang laging may sabong sa bahay. Kaloka. Parang laging may sabong. Eh kasi naman, Mars, ba't di ka nalang humiwalay dun sa bahay niyo? Kaya mo namang mabuhay mag-isa. Pwede yung sweldo mo sa call center o paka-independent ka na, malis ka na dun. Sira. Para namang pwede kong iwan si nanay. Siyempre, hindi ko iiwan nanay ko. Tapos, edi magjowa ka na lang. Ano? Ayoko. Takot ako sa mga ganyan. At saka, sa ganda kong to, hindi nila kakayanin yung level ng ganda ko. Tapos iiwan lang ako. Mars, ayan no, may sign, hindi nila kakayanin yung level ng kaimuhan mo. Masyado kang madrama, masyado kang nega. Huwag ka kasi mawala ng pag-asa. Madami pa namang matitinong lalaki dyan. Alam mo, huwag ka kasing mag-alala. Madami naman ako kakilala. Pwede ka tang ireto. Ireto. Kayo na baktaon eh. Ireto kita kay Jack! Ay. Wala. Sa panaginip mo nalang matitikman yung mga pandesal niya. Tulugan mo na naman ako. Oh, itong Mars ko. Franz? 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 Uy! Ay, pre mo. Ano ginagawa mo dito? Tok. Abot ka sana kasi sa'yo. Adobo, baka... Ayos ah! Ano yan? Sideline mo? Hindi. Niluto ko talaga to para sa'yo. Sige, pating... Ayos ka talaga. Alam mo, swerte mapapangsawa mo. Cook na, dancer pa. Ayos ah. Wala yun, maliit na bagay. Franz. Okay lang naman na, di ba, na dumadalaw-dalaw ako, tapos nahatid kita.
galing sa trabaho, tsaka sa practice minsan. Okay lang naman yun, di ba? Bakit? Franz, pwede ba ako manligaw? Liligawan mo ko? Liligawan mo to? Oo. Sure ka? Oo. Sure ka talaga? Sure. Uy, Primo. Ikaw ba? Nagda-drugs ka ba? Alam mo, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo yung pagda-drugs. Susumbong kita sa tatay ko, nasa taas lang yun. Hindi ako nag-drugs. Hindi ako nag-drugs. Seryoso nga ako. Talaga? Oo nga. Sure ka talaga? Baka naman si Vina yung crush mo. Kaibigan ko. Sige na, huwag ka magkalala, ilalakad kita. Hindi, Franz. Ikaw nga gusto ko. Sure ka? Sure ka talaga? Ako? Okay. Pero basta pag pupunta ka dito, lagi may dala kang adobo, ah. Sige, kahit anong luto gusto mo, sabihin mo lang sa akin. At saka, hindi ko pa kasi sure kung sasagutin kita. Sorry, ah. Huwag ka ma-offend. Hindi. Okay lang, okay lang. Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Ay! Buhok ko! Naapakan mo, Primo! Ay, naapakan mo! Joke lang! Ka naman, joke lang. Sige, naalis na ako, ah. Okay. Naging matyaga sa panliligaw si Primo kay Franz. Sa kabila ng pagkamatay ng ama at ng mga problema sa pamilya, nakakita ng bagong sandigan, kaibigan, at inspirasyon si Franz sa katauhan ni Primo. Matagal-tagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng dumaraan, lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagdago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong. See you tomorrow, Franz. Kung bakit ka I miss you, lo. I love you. Ganda mo, Day. Me, kumain. Parang masayang bunso ko, ah. Hindi naman, Day. Hindi naman. Kinikilig lang ng very light. Nakabaka kung sino yung lalaki lang yan, ha? Sa'yo may tiwala ako, Franz. Pero sa kanila, wala pa. Siyempre na, hindi naman po ako magpapakilala sa inyo ng lalaking basta-basta lang. Siyempre, yung papakilala ko sa inyo yung magiging ka-level niya, yung pagiging romantic at kasipagan ni tatay. O kaya dapat higitan pa niya. Tsaka anak, siyempre, yung mamahalin ka ng totoo. O ang puso ha, minsan nagkakamali yan sa pamimili. Kaya paiiralin din ang utak, ha? Nay. Tsaka, Nay, naisip ko lang, maghahanap din ako ng taong totoong magmamahal sa akin at pangangalagaan yung beauty ko. Sa konti na lang kami ganito, Nay. Diba? Oo naman. Diba? Tsaka, Nay, ano ba palang ginagawa niyo dito, Nay? Gabi na? Nak, manghihiram sana ako ng 200. Pandagdag sa bayad ng kuryente. Nay, di ba? Kapibigay ko lang po sa inyo kahapon. Nay. Kinuha na naman ni Kuya, no? Kailangan naman na Kuya John mo. Pero naku, wala ka namang extra. Okay lang. Makakahanap ako ng paraan. Sus! Si Nanay,
Para ka namang others. Siyempre, Nay, ikaw ba matitiis kita? Sige po, bibigay ko po pag-akyat ko. Anak, salamat ha. 5-minute break. Spangin muna tayo. Taon ba na nag-aaway kayo ang pinakamatindi ninyong pagsubok sa pagsasama ninyo? Yung time po na... Yung sa ex niya po, yung bumabalik yung ex. Nagselos! Bumabalik yung ex niya, o tapos? Tapos ayun. Anong ayun? Nag-away kami. Nag-away kayo, o? Expectalo na namin na ng sobra. Okay guys, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. Sige bro. Franz. Balik tayo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franz, teka. Franz. Franz, saan naman na? Bakit? Anong problema? Bakit ba? Ba't di mo pinapansin? Primo, magkaliwanagan nga tayo. Alam kong hindi ako maganda, pero hindi rin ako bobo, hindi rin ako tanga. Bakit? Porket ikaw lang ang manliligaw ko? Sa tingin mo, no choice na ako. Hindi pa ako ganun kadesperada. Kaya kung wala akong magawa, wag akong pagtripan mo. Franz, hindi kita pinititripan. Ano ba sinasabi mo? Ano pala yung nakita ko kagabi sa park? Yung babaeng kasama mo kagabi? Pagkatapos mo mag-practice, pinupunasan ka ng pawis, uminom ka ng tubig, hawak niya yung bote. Saya-saya mo nga eh. Alam mo, Primo, kung wala akong magawa, wag akong pagtripan mo. Franz, pakinggan mo muna ako. Yung nakita mo kagabi, ex ko yun. Matagal na kaming wala nun. Talagang makulit lang talaga yun eh. Pero, tagal na kaming hiwalay nun. So, hindi ko na mahal yun. Kasi may bago na akong mahal ngayon. Ikaw yun. Pasok ka. Pasensya na medyo maliit lang bahay namin. Maliit? Eh, mas malaki nga ito sa bahay namin eh. Yan na lang natitirang picture namin eh. Akala mo, saya-saya namin dyan, no? Primo! Primo! Ate, kaibigan ko nga pala si Franz. Hello po. Franz po. Nabayaran mo ba yung tubig na inuutos ko sa'yo? Na-late na ako, ate, kasi late na ako lumabas sa dance rehearsal namin. Bukas naman siguro. Ano ba yan, Primo? Yun na lang ang inuutos ko sa'yo. Pagbabayad na lang tubig, di mo pa nagawa? Puro ka rehearsal? Bakit hindi ka tumira doon sa mga kagrupo mo? Responsibilidad mo, hindi mo na nagagawa. Kaming mga babae, kami pa ang nagtatrabaho para sa'yo. Pambihira ka naman. Visit. Tensya na. Uy, Primo, sorry ah. Alam mo, akala ko talaga tripper ka. Akala ko niloloko mo lang ako. Yan yung mga kwento mo dun sa pamilya mo. Akala ko gawa-gawa mo lang para makuha yung loob ko. Sorry talaga. Ako ba naman? Nanliligaw nga ako sa'yo, di ba? Ba't man ako papaawa sa'yo? Malay ko ba? Yun yung inassume ko eh. Tsaka, sino ba naman ako dun sa ex-girlfriend mo? Ganda-ganda kaya nun. Franz, gusto kita. Lahat ng tungkol sa'yo gusto ko. Ngayon, kung ano man ang meron tayo ngayon, ayoko matapos yun. Bakit? Ano bang meron tayo ngayon? Hindi ko alam. Siguro ikaw makakapagsabi nun.
Basta ang alam ko, mahal kita. So ano nga ba meron tayo ngayon? Anong... Ano yung sabihin nun? Anong... Oo! Oo, ano? Oo nga! Oo nga! Oo nga! Ano oo nga? Tayo na! Talaga? Oo! Tayo na! Tayo na? Oo. Talaga? Tayo na. Yes! Yes! Yeah. Kami na! Huwag mo ibaba mo! Ako nakakaya! Sorry. Ano ba? Nakakaya naman! Sa pagdaan ng ilang buwan, napatunayan ni Franz na totoo ang nararamdaman para sa kanya ni Primo. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lalo pang ipinakita ni Primo ang pagmamahal nito kay Franz. Oo. Ano? Alam mo, natatawa pa rin ako sa'yo. Pinatulong mo pa yung mga estudyante kanina. Ito naman, pati ba naman yun? Yan tuloy. Dito na tayo sa bahay magde-date. Siyempre! Ayoko kasi na pinagtatawanan ako sa publikong lugar. Tapos hindi ko naman close. Hindi ko naman close pagtatawanan ako. Mas okay nga to eh. Mas mura pa. Kumain na nga tayo. Wait lang. Bakit? Happy anniversary. Happy anniversary. I love you. Primo? Wow! Ano meron? Ang dami nito ah. Hindi, anniversary namin ate. Sige po. Wow! Okay ka rin, Franz ah. Natagalan mo tong kapatid ko. For sure, ikaw ang gumastos nito. Eh kasi wala naman tong pera. Sayaw lang ng saya, wala naman inaakyat na pera. Ate, ano bang problema mo? Bakit ba lahat na napansin mo, lahat na lang pinakailaman mo? So ayaw mo pinapakialaman ka. Gusto mong gumaya sa tatay mo na walang kwentang tao at pinabayaan ng pamilya niya. Ate, huwag mo idamay tatay ko dito. O bakit? Totoo naman ah. Ang tatay mo walang kwentang tao. Primo, ate, kumain na lang po tayo. Bakit ba pinapakialaman mo ang away namin magkapatid, ha? Hindi naman po. Alam mo, Franz, sasabihin ko sa'yo, ang daming inakyat na magagandang babae dito ni Primo. Ewan ko ba, hindi ako makapaniwala na girlfriend ka niya. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao eh. Huwag ka namang bastos. Ako pa ngayon ang bastos! Na ako ang kumikita dito at nagpapakapagod, ako pa ngayon ang bastos! Anong gusto mo, ha? Eh kung ganun din naman pala, bastos ako, eh bakit hindi ka umalis dito sa bahay ko? Total, kaya mo naman na yata eh. Di ba? Dahil sa hindi pagkakasundo ni Primo at ng kanyang mga kapatid, umalis si Primo sa kanilang bahay at nagdesisyon silang magsama na. Tumira sila sa bahay ni na Franz. Sa kabutihang palad, hindi naman tumutol ang mga kapatid at ang nanay nito. Ang hindi alam ni Franz, mas malaking problema pala ang dala ng pamumukod ni Primo kasama ang kanyang pamilya. Pasensya ka na sa Kuya John mo, ha? Kaya lang yan. Nay! Sino gumamit ng tubig sa drum? Ay, hindi ko alam. Ay, ate, kanina umaga kasi ginamit ko yung tubig. Pasensya na. Pag ginamit nyo, palitan nyo naman. Eh, paano kung kailangan ng iba? Tulad ngayon, kailangan kong maglaba. Kailangan ko pang pumunta dun sa may poso para lang maglaba. Eh, buti sana kung maalagaan nyo yung dalawang bata eh. Hindi naman. Sorry na ate, magigib na ako. Pasensya na. At kayo, anong plano niyong dalawa? Ikaw talaga, Primo, dito ka lang talaga sa bahay? At yung si Franz yung pagtatrabahuhin mo? Aba, baliktad na talaga yung mundo ngayon. Kami na. Ako na naman, Nay.
Pagpasensyahan niyo na si Mary Chris, ha? No? Kasi naman, Fran, nagsama kayo agad, tapos sa bahay niyo pa. Wala naman trabaho si Primo, di ba? Nako, parang din mo naman alam yung mga kapatid mo. Kahit gaano kaliit yung mali mo, hindi nila papalampasin yun. Rina, friend, kaya nga kita pinapunta dito kasi wala ako ng tulong mo, hindi para pagalitan mo. Saka, kahit ganun yun si Primo, malambing yun. Eh, ano yun, friend? Ganun na lang hanggang forever. Malambing, maasikaso, hanggang doon na lang. Bakit kasi hindi mo siya tanungin kung ano ba talagang plano niya? Wala ba siyang plano maghanap ng trabaho? Ha? Hanggang kailan kayo titira doon kasama ng mga kapatid mo? Diyos ko, ewan ko sa'yo. Hindi pa nga kayo kasal. Ang dami-dami niyo ng problema. Kaya ikaw, ang ingat ka, huwag kang magpapabuntis kasi naku, pag nagbuntis ka, ang dami... Rina. Buntis ako. Alam na ba ni Primo yan? Di? Di, juice ka muna, Teka pa, tulog. Maaga pasok mo bukas, Hindi din kasi ako makatulog, Di. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Pero, wag kang magre-react ng bayolente, ha? Tanong lang naman. Tatanungin ko lang. Okay. Di, ayaw mo na ba talagang maghanap ng regular na trabaho? Gusto mo ba talagang magturo na lang ng sayaw? Sinusubukan ko naman Nag-a-apply ako kung saan-saan. Pinuntahan ko na yung kumpanya sinabi mo sa akin. Kaso hindi ako siniswerte. Ano mo, siguro kung nakapagtapos sana ako ng pag-aaral ko, sana madaling makakuha ng trabaho, kaso hindi. Di, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin lagi na hindi ka nakapag-graduate, tsaka may mga problema ka sa pamilya, sa tuwing hindi ka nakakatanggap na o hindi ka nakakahanap ng trabaho. Kasi, di ba, meron namang mga trabaho na pwede sa mga hindi graduate. Kasi naisip ko lang kasi, Di, baka kailangan muna nating maghanap ng trabaho kasi... Di, buntis ako. Ha? Buntis ako. Talaga? Kailan pa? Magtatatlong buwan na. Ayun, Di. Kaya nga naisip ko baka kailangan na talaga nating maghanap ng trabaho para makaipon sa panggastos ko, sa panganganak, sa madaming gagastos. Pero kung hindi ka naman makahanap ng trabaho, bago ako manganak, sige, mag-overtime na lang ako. Tsaka hanap na lang ako ng trabaho. Hindi pwede. Hindi ka pwede mapagod. Promise kasi ako maghanap ng trabaho. Bukas na bukas din. Bago ka pagod. Baby natin, di ba? Ako na bahala. Promise. Bukas, okay? We. Promise. Totoo. Bukas maghahanap ka na ng trabaho. I love you. Steve, I love you too. Hindi nagtagal natanggap si Primo bilang waiter sa isang kumpanya ng food catering service. Pero maliit lang ang kinikita niya. Kaya kahit malaki na ang tiyan ni Franz,
patuloy pa rin ito sa pagpasok sa kanyang trabaho sa call center. Hey. Ay, hindi. Oh, bakit nandito ka? Di ba may catering kayo sa Pasay? Di? Okay ka lang? Nag-resign na kasi ako sa trabaho. Ha? Bakit? Yung mga kasama ko kasi. Ako na nga gumawa lahat ng trabaho nila. Tapos sisiraan pa ako sa boss namin. Araw-araw ang aga-aga ng gising ko. Ang layo ng pagkatrabahuan ko. Tapos ganun pa gagawin nila sa akin. Kaya mo, maghahanap ulit akong trabaho. Hindi, siguro okay na lang din yun na nawalan ka ng trabaho kasi kailangan ko nang mag-aalaga sa akin tsaka kay baby. Diba? Pagkatapos kong mga anak. Okay lang yan. Okay lang yan, Di. Sigurado ka? Okay lang yan, Di. Alam mo, ayoko naman na wala akong naitutulong sa'yo kahit pa paano. Naisip ko yung sinabi ng ate mo. Siyempre nga naman, ako yung lalaki. Ako dapat na yung trabaho. Di naman eh. Diba sabi ko sa'yo, huwag mong iisipin yung sinasabi ng iba kasi ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo. Diba? Ayan mo na yung bebe. Ang swerte-swerte ko talaga sa misis ko. Kasi pinapahirapan mo yung mami mo. Franz, sa tingin ko hindi matatapos yung problema sa bayan hanggat nandun tayo. Lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Primo, alam mo namang hindi pwede, di ba? Alam mo naman, wala pa tayong ipon. Tapos manganganak pa ako. Please, huwag mong sabihin nangungutang na naman tayo sa nanay mo kasi hindi ako papayag. Ayoko na. Ate, dalawang isaw. Kasi naman, Franz, hindi ko maintindihan sa'yo. Alam ko naman, matapang ka. Kaya mo pagtanggol yung sarili mo. Bakit pagdating sa pamilya mo, hinahayaan mo ganyanin ka nila? Hindi ko alam, Di. Siguro, nagsisisi ako na hindi kami nagkaayos bago mawala si tatay. Ayoko na lang din kasing magkagulo kami nila ate at kuya, kaya hindi na ako sumasagot. Kasi alam ko, yun din ang gusto ni tatay. Pasensya ka na. Ayoko naman kasi mapagod ka. Ayoko na stress ka. Pasensyahan mo na ha, makakahanap din tayo ng tirahan. Ngayon lang. Bukas, bili ka ng gatas ni baby kasi wala na siyang gatas, ha? Teka, ito yung pera. Asan yun? Ano ba hinahanap mo? Ate, nawawala na ata ako ng pera. Baka naman kinuha ni nanay. Kabibigay ko lang ng pera kay nanay kaninang umaga, eh. Eh, baka naman nalapag mo sa iba o kaya nagastos mo tapos di mo maalala. Oo. Minsan nangyayari sa akin yun. Nakalimutan ko. Ate, dito ko nilagay yun. Dito ko nilagay yun, sigurado ako. Ano ba naman yan? Wala na nga akong sinahodel sa kaltas. Mawawalan pa ako ng pera dito sa bahay. Hoy, Franz. Teka nga. Sa tono ng pananalita mo, parang pinagbibintangan mo na kami, ah. Hoy, kahit kailan di ko pinakailaman yung pera mo. At di ko ginamit yung pera mo. Kaya huwag kang arugante. Ano, kuya? Tama ba? Talaga?
Di mo ginamit yung pera ko? Kaya pala, kapag binibigyan ko ng pera si nanay, hinihingi mo? Teka nga, Franz. Kuya mo yung kausap mo, ha? Ang yabang mo, ah! Ate, kahit kailan hindi ako nagmayabang sa inyo, hindi ako nagmataas sa inyo, ha? Alam mo yan. Kasi ang gusto ko lang, pakisamahan niyo ako ng maayos. Kasi nakatira tayo sa iisang bahay, di ba? O pues ngayon kung ayaw niyo akong kasama, o sige! Aalis ako! Aalis kami bukas na bukas! Na lang ba? Ay, ito na ba lahat? Mi, ayos ka lang? Di kasi, ayoko naman talagang lumipat eh. Ayokong umalis sa bahay. Pero okay na yun siguro. Para wala nang gulo. Kaya mo na. Pwede naman tayong dumalaw paminsan-minsan, di ba? Hindi naman pwede lumaki yung baby natin na hindi nakikita nila nanay. Magkakais din kayo ng ate at kuya mo. Mahal ka ng mga yun. Alam ko makikipagsabanatan yung mga yun para sa'yo. Nang makalipat ng tirahan sina Franz at Primo, si Primo na lang ang nakatulong niyang mag-alaga kay Baby Miel. Mi, ba't ka nagluluto na? Oh, pwede. Pagod ka pa kagabi, ha? Pagod mo man. Nagluluto na ako ng almusal. Hindi ka pa yata natutulog. Ako na. Sige na. Pahinga ka na. Hindi na, di. Ikaw naman. Minsan ko na nga lang tumagawa sa'yo. Minsan na lang kitang mapagsilbihan. Paubayan mo na sa akin ito. Harap naman. Ano mo? Swerte ko sa'yo. Wow, ito naman. Umagang-umaga ng bubola. Kasi naman, sinusurprise mo ako ng ganito. Sige na ako na lang. Ay, tata sa'yo. Pagpahinga ka na din. Ay, di. Wait lang. Iiyak ka ba ka? Ano mo yung masunog? Ano? Ay lang ako. Masunog. Luto na. Miel. Ala. Saan? Oh. Di ba nagmamadali? Mamaya papasok mo. Magbabas kasi ako, di. Ba't di ka mag-MRT? MRT? Nakakapagod. Franz, easy ka lang. Huwag ka masyadong magpapagod. Tignan mo yung mata mo. Halatang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Okay lang ako. Kasi di dati, nung nakatira tayo kay nanay, may tumutulong pa sa akin. Ngayon, dalawa na lang tayo. Ayoko namang mawala ng time kay baby. Kaso nga, napapabayaan mo na yung sarili mo. Baka magkasakit ka niyan. Sabihin mo lang sa akin. Kapag di mo na kaya, ako na bahala. Di, okay lang ako. Maliit na bagay. Kaya nga gusto kong mag-bus eh. Kasi makakatulog ako. Lalo siguro pag traffic. Diba? Mas mahaba yung tulog ko. Ano na ako, ha? Ikaw na bahala. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Pag ko. Bye-bye, di. Bye-bye, baby! Ido. Kwento mo sa amin yung araw na nakuhanan ka sa bus, natulog ka, himbing ka, nakabukas pa yung bibig mo. Paano mo nangyari yon? Yung shift ko po kasi hanggang madaling araw. Shift mo sa call center? Opo, Okay. Uwi ko, pag nakauwi ako ng bahay, alas 4 ng madaling araw. Oo nga, ganun nga yun. Oo. Pagdating ko po, ayaw pa matulog ng baby namin. Oo. Pagod na din na siya. Ginawa ako, nanood kami ng cartoon. Tapos, hanggang sa alas 6 na ako nakatulog. Oo. Kaya, kailangan ko rin gumising ng maaga kasi Anong oras ang gising mo doon? Gising ako ng 9 kasi papaliguan pa siya. Oo. So, 3 oras ang tulog mo. Naiglip lang ako saglit. Tapos Oo. doon ako tapos nung sa bus, hindi ko naman sinasadya, nakatulog lang ako. Siyempre, oo nga. Sino ba naman na may gusto nun?
Grabe si Francia, pare. Sobra yun ako. Wait, may picture. Sige. Primo! Uy, Si Vina. Fran. Sa loob. Franz! Fran! Franz, si Vina. Bakit? Si Vina. Ay, Mars. Hello, Ninang Vina. Hello, ito Ninang Vina. Hello, hello kasi ha. Nakita mo na ba to? Ano yun? Franz, ano yan? Ano meron? Tingin. Sino magawa nito? Eh, hindi ko alam eh. Nakita ko lang. Sinishare ng mga katrabaho ko kanina. Nabasa ko, sobrang grabe yung mga comments eh. Ano ba? Sabi, wow, ate, haggard na haggard ah. Grabe kung ako yan, tatadyakan ko na yan. Nga pa more, ate, baka pasukan ng langaw yan. Uy, grabe naman kayo, baka nalakjo lang si ate sa pagkain ng mansanas kanina. Sino ba nag-post yan? Kami na patingin niya. Hindi ko alam, kaya nga ako pumunta dito. Uy. Dito. Ganyan. Okay lang. Okay lang yan. Okay lang. Uy, mali ba na Wait, Franz, saan yung sasakay mo po, uwi? Ha? Bakit? Sasabay sana ako. Sasabay ka? Bakit? Oo, para pag may nagpa-picture sa'yo, kasama ako. Para sabikat din ako, di ba? Tigilan niyo ako. Babastos ninyo. Vance, ang bustos. Kung hindi ka nagpapaalam sa katabi mo na matutulog ka sa balikat niya, tapos nakanganga pa. Hanggang to. Darating yung panahon na makamaking ka, lalaitin ka. Pagdating ng panahon na yon, malamang wala na ako para matulungan ka. Ang makakatulong na lang sa sarili mo ay ikaw. Diba? Masyukis kami tatay. Mi. Iyak ka na naman. Hindi, wala. Wala naman. Huwag mo nang isipin yun ng bully sa'yo. Ano umiyak? Hindi. Nakakahiya ako. Alam ko lang ang pangit ko.
Anong sasabihin ng pamilya mo? Anong sasabihin ng pamilya ko ng mga kaibigan natin? Paano kapag lumaki yung anak natin tapos asarin siya? Awayin siya dahil sa picture na yun. Nakakaya ako. Alam mo kasi, masyado ka nakafocus din sa mga taong wala namang magandang sinasabi sa'yo, mga nanlalait sa'yo. Hindi mo na mabasa, may mga tao doon, pinagtatanggol ka. Sino? Ikaw, si Vina. Sino pa? Hindi lang ako. Pamilya mo. Kahit nga mga taong di naman natin kaano-ano, di natin kilala. Nagtatanggol ka nila. Sinasabi nila mali talaga yung nag-post nun. Nasaan na ba yung friends na minahal ko? Yung friends na matapang. Yung pinaglalaban talaga yung sarili niya. Yung friends na tinatawanan ng lahat ng lalait sa kanya. Huwag ka na umiyak. Alam mo, Mi, naisip ko lang, meron tayong matagal na hindi ginagawa. Huwag ngayon. Ha? Ano kayo? Dumaraan, lagi na lang matigas loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagdago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Para maipagtanggol ang sarili, sa tulong ni Primo at sa suportang nakuha sa mga kaibigan, pamilya at ang maraming netizens, nagsampa ng kaso si Franz laban sa ginawang pagpo-post ng mga larawan niya sa social media. Magmula noon, unti-unting bumangon mula sa pagkakalugmok si Franz at anong balik na ulit ang kanyang sigla. Di, thank you Thank you ka dyan. Salamat. Siyempre, kasi lagi kang nandyan para sa akin. Tapos, lahat ginagawa mo para sa akin. Gusto mo pa nga awayin, gusto mo pa sugutin yung nag-upload. Siyempre naman, kasi mahal kita. Sa totoo naman kasi, hindi mo naman ako kailangan. Matapang ka naman eh. Talagang problemado ka lang ng mga panahon na yun. Tinulungan ko lang ilabas talaga yung tapang mo ulit, di ba? Didi. Na? Didi. Sa tingin mo ba, kaya ko yun nung wala Oo naman. Hindi ko yun kaya. Tsaka bukod sa akin, may backup ka pa, no? Backup? Sino? Sino? Bigay mo sa amin yung pangalan at tahantingin ko. Baka hindi niya kilala ng pamilyang binangga niya. Ay, oo. Gawin mo yun, sasamahan pa kita para maturuan ng leksyon yung mga taong walang habas kung mag-upload sa internet. Naku, sugurin talaga natin yung mga yan. Namang dalawa, lagi kayong pasugod. Anak naman, pagka may problema ang kanya, magsasabi ka naman sa amin. Kung hindi pa sinabi ni Primo, hindi namin malalaman. Pero ano, okay ka na ba? Nanay, okay na ako.
Okay na ako kasi nandito ka na. Ay, ihag niyo nga si tita. Ay. Sasakay na muna tayo. May dala kami. Oo nga, kain na tayo. Dami ng dalang pagkain, oh. Gutom na gutom namin. Kanina pa Bago tayo kumain, selfie muna. Sige. naman. Selfie muna tayo. Eh, anong pose? Waki. Ay, Hindi, alam ko na. Nga. Nga habang tulog. Hindi natutulog. Nga nang natutulog. Sige nga. Di, lapit ka din. Ayan, sige. 1, 2, 3. Ayan! Ikaw na ikaw. Ayan na. Anong gusto mong sabihin, Primo, doon sa mga tao? Ano mo na? Yung gumawa nun? Kung sakali man po na gumawa sila ng anumang hindi maganda sa kapwa, huwag na lang po nilang i-post na isipin na muna nila yung ano ba, tama ba to? Kasi hindi rin naman na sila yung taong nasasaktan. Ikaw, Franz, meron kang gustong iparating. Kung sino man yung... Naku! Anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro dapat maging nice na lang tayo sa lahat ng tao. Kasi hindi naman po natin alam yung pinagdaraanan ng bawat isa. Pwede kong dagdagan. Simple lang. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Diba? Kaya hindi malayo na yung gumawa sa'yo ng ganyan, abangan niya, siya rin ang mapopost sa Facebook. Uy, huwag ka na masyadong dibdibin yun. Naku, mas maraming importanteng bagay-bagay sa buhay. Diba? Kesa to. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Primo, thank you. Hindi biro ang pinagdaanan ni Franz sa kanyang buhay pamilya. At bilang isang asawa at ina, na kailangan kumayod araw-araw para sa kanilang ikabubuhay. At para siya ay alipustahin ng buong bayan dahil siya'y nagkataong nakangangasabos. Talaga namang nakakalungkot dahil maaari ikasira ito ng puri at buhay ng taong ating pinagpipistahan sa social media. Naway maging isang babala at paalala ang aming pagsasadula ng totoong kwento ni Franz. Sana tigilan na natin ang pagpo-post ng mga walang kakwenta-kwenta, nakakainsulto paminsan at nakakasirang puring mga photos at videos sa internet. Wala tayong karapatang husgahan, alipustahin at pagtawanan ang ibang tao dahil hindi natin batid kung anong hirap at mga pagsubok ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Sana tayo mas maging maunawain at maawain sa ating kapwa. Ngayon, bukas, at magpakailanman.